May dalang kakaibang lungkot ang bawat paglubok ng araw sa sitio Aninipot. Para kay Gina, ang lungkot na iyon ay may bigat isang pamilyar na bigat na dumadagan sa kanyang nga balikat kasabay ngang pakbagsak ng dilimsam nga palayan. Nakatayo siya ngayon sa gitnang kanilang maliit na bodega. Ang bigasan na siyang tanging naiwang alaala at kabuhayan mula sa kanyang ama. Ang amoy nga alikabo at ng tuyong ipa ay nakasanayan na niya. Ngunit ngayong gabi, tila mas matingkat ang amoy nga kawalan. Isang dekuryenteng bumbilya na nakabitin sa nag-agaw buhay na sinulit ang tanging nagbibigay liwanag sa loob. Lumilikha ng mahabang anino na animoy mamultong nakmamasit sa bawat sulok. 28, 29. Mahinang bulong niya sa sarili. Habang ang kanyang madaliri ay marahang dumadampi sa magaspang na sakong bigas. Ang bawat bilang ay isang maliit na panalangin na sanay sapat, na sanay umabot. Isang buwan na ang nakalipas mula nang ihatid nila sa huling hantungan ang kanyang tatay Lando at isang buwan na rin siyang mag-isang pumapasan sa lahat. Naalala niya ang huling salita nito habang nakahiga ito sa kanilang papag. Hinahabol ang hiningang unti-unting ninanakaw ng kung anong karamdaman. Gina, anak, ang bigasan. Huwag mong pababayaan. Ang masalitang iyon ay naging isang sumpang kailangan niyang tuparin. Itinigil niya ang pagbibilang at napabuntong hininga. Sa labas, nagsisimula ng umawit ang makuliglik. Ang kanilang huni ay tila isang korong naglalamay para sa namatay na araw. Ang sitio Aninipot ay mabilis na nilalamon ng gabi. Walang magaposteng ilaw sa kanilang baryo. Ang tanging liwanag lang ay nakmumula sa magkatahanan at sa libo-libong alitap-tap na nagsisimulang magliwanag sa gilid ng gubat na nakapalibot sa kanilang lupain. Isang kaluskos. Napahinto si Gina. Tumingin siya sa paligid. Ang bodega ay maliit lamang, puno nga sakong nakaayos sa mga hilera. Walang ibang tao. Baka daga lang, isip niya. Palagi namang may madaga. Ipinagpatuloy niya ang kanyang gawain. Pilit na iwinawaksi ang kaba na unti-unting gumagapang sa kanyang batok. 30. Muli, ang kaluskos. Mas malakas ngayon. Hindi ito tunongang maliliit na pa ang tumatakbo. Ito ay tunongang pagyabak. Mabagal, tila may bigat. Nagmula ito sa pinakadulong bahaging bodega, kung saan halos hindi naabot ng liwanag ng bumbilya. Sino yan? Tanong ni Gina. Ang kanyang boses ay nangingini ng bahagya. Walang sumagot. Tangyang huning ang kuliglik at ang malakas na pakabog ng kanyang dibdib ang kanyang naririnig. Dahan-dahan siyang humakbang. Ang bawat yapa ay maingat. Ang sahi na sumanto ay malamig sa kanyang mapaa na nakatsinalas lang. Habang papalapit siya sa dilim, isang pamilyar ngunit hindi kaaya-ayang amoy, ang kanyang nalanghap amoying nabubulok na laman na may halong lansang dugo. Napatakip siya sa kanyang ilong. Diyos ko, ano to? Nang maabot ng kanyang paningin ang dulong hilera ng nasako, nalaki ang kanyang mata. Isang sakong bigas ang nakahandusay sa sahig. Ngunit hindi ito basta natumba. Ito ay wasak, gutay-gutay. Tila pinagpiestahan ng isang hayop na may matatalas na kuko. Ang telang sako ay punit-punit at ang puting bigas ay kumalat sa sahig na bahiran ng itim. Itim at malakit na likido na ngayon niya lang napansin. Ang tela na sako ay punitim, hindi ito dugo. O hindi ito mukhang ordinaryong dugo. Lumuhot si Gina, nanginginig ang magkamay. Hindi ito gawang daga. Kahit 10 daga ay hindi kayang gawin ito. Ang mapunit sa sako ay malalaki at marahas. At ang amoy, lalong tumitindi ang mabahong amoy. Sino ang gagawa nito? Isang magnanakaw. Ngunit bakit iwan ang ganito? Walang ninakaw, sinira lang. Isang pananakot, ngunit kanino? Ang lahat ng posibleng paliwanag ay naglalaho
sa harap ng katotohanang nakalatag sa kanya. Isang bagay na hindi tama. Isang bagay na hindi pangkaraniwan. Biglang namatay ang ugong ng makuliglik. Isang sandaling nang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa paligid. Maging ang tuko na kanina pa tumutunok sa kisame ay natahimik. Tila ang buong kalikasan ay nagpipigil ng hininga. Naramdaman niya ang panlalaming kanyang bato kasabayng pagtindig kanyang balahibo. Tila may bumara sa kanyang lalamunan. Alam niya sa kaibuturan kanyang kaluluwa na hindi na siya naiisa. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang ulo at tumingin sa maliit na bintanang walang salamin sa pader ng bodega. Ang bintana ay nakaharap sa malawa na palayan, na ang dulo ay ang madilim at masukal na gubat ng sitio Aninipot. At doon, sa mismong gilid ng gubat kung saan nagsisimula ang kadiliman, may nakita siyang nakatayo. Hindi ito tao, isang anino. Isang dambuhalang anino na mas matangkat pa sa isang kalabaw. Ang hugis nito ay parang aso, ngunit mas malaki, mas balingkinitan, at may kung anong bagsik sa tindig nito. Nakatayo lang ito ron, hindi gumagalaw, isang itim na silweta laban sa namumutlang liwanag ng buwan. Walang mata, walang mukha, tanging ang puro at ganap na kadiliman ng hugis nito. Nagkatitigan sila, o iyon ang naramdaman ni Gina. Tila tumagos sa padang ng bodega at sa kanyang kaluluwa ang titik ng nilalang na iyon. Ang hangin ay tila nanigas at ang oras ay bumagal. Hindi niya may galaw ang kanyang katawan. Pagkatapos, sa isang iglap na kasing bilis ng pagkurap ng mata, nawala ito. Hindi ito tumakbo. Hindi ito naglakad. Naglaho lang ito, na parang kinain ng mismong dilim na pinagmulan nito. Naiwan si Gina, nakaluhot sa sahig, napapalibutan ngang nasirang bigas at ng amoy ngang kamatayan. Ang makuliglik ay muling nagsimulang humuni, ngunit para sa kanya, ang tunok na iyon ay hindi na nagbibigay ng kapanatagan. Ito na ngayon ay isang babala. Isang babala na sa mga anino ng sitio Aninipot. May isang bagay na naghihintay at ngayong gabi, alam na nito kung nasaan siya. Hindi na nag-aksayang panahon si Gina. Sa sandaling maglaho ang anino, tila nabuhayan ang kanyang paang kanina pananinigas sa takot. Tumakbo siya. Tumakbo siya palayo sa bodega, palayo sa amoy ng kamatayan at sa nasirang sakong ang bigas. Ang tanging nasa isip niya ay ang pintong kanilang bahay, ang maliwanag na bumbilya sa kanilang sala, at ang presensyang kanyang ina. Hingal na hingal siyang pumasok sa bahay, kasabay ng malakas na pagsara ng pinto sa kanyang likuran. Nakaupo si Aling Nida sa isang silyang tumba-tumba, nagdarasal ng rosaryo, napamulat ito sa gulat. Gina, Diyos ko, anak, anong nangyari sa'yo? Mabilis na tumayo si Aling Nida at sinalubong siya. Ang mukha nito ay punong pag-aalala. Hinawakan nito ang kanyang braso. Bakit ka namumutla? Para kang nakakita ng multo sa bodega. Inay, hirap na sabi ni Gina, habol ang hininga. May tao, o hindi ko alam. Sinira niya yung isang sakong bigas, at yung amoy, napakabaho. Pinaupo siya ni Aling Nida sa isang upuang, yantok at kumuhangang, isang basong tubig. Huminahon ka, anak. Inumin mo muna ito. Nanginginig na ininom ni Gina ang tubig.
Nang medyo kumalma na siya, ikinuwento niya ang lahat ang kaluskos, ang gutay-gutay na sako, ang malagit na itim na likido, at ang dambuhalang anino sa gilid ng gubat. Habang nagsasalita si Gina, ang mukha ni Aling Nida ay nagpapakitang pakikinig, ngunit may kung anong distansa sa mga mata nito. Nang matapos si Gina, marahan nitong hinaplos ang kanyang buhok. Pagod ka lang, anak, mahinahon nitong sabi. Mahapon kang nagtrabaho. Baka naman guni-guni mo lang yan dalang pagod at pagluluksa. Pero inay, totoo po ang nakita ko. Ang sako. Baka mga aso lang iyon naligaw. Putol ni Aling Nida. Ang boses ay malumanay pa rin ngunit may diin na. O baka mga aso ni Mang Cardo na nakawala. Alam mo naman ang maiyon. Parang mahalimaw kung mahanap ng pagkain. May kung anong hindi kumbinsido sa kaloban ni Gina. Hindi iyon gawang aso. At ang anino, hindi iyon hugis aso. Ngunit sa pagod at takot at sa mahinahong pagpapakalma ng kanyang ina, nagsimula siyang mag-alinlangan sa sarili. Baka nga, guni-guni lang. Sige na, magpahinga ka na, sabi ni Aling Nida. Inaalalayan siyang tumayo. Ipagdarasal kita. Huwag kang mag-alala. Walang masamang mangyayari sa iyo habang nandito ako. Kinabukasan, sinubukan ni Gina na isipin na panaginip lang ang lahat. Ngunit nang dumaan siya sa bodega, nakita niyang nilinis na ni Aling Nida ang kalat. Pinalitan na rin nito ngang bago ang sirang sako. Tila walang nangyari. Tila binura ng kanyang ina ang anumang ebidensya ng kanyang takot. Tanghali nang dumating ang kinatatakutan niyang bisita. Ang diip ni Mang Cardo ay huminto sa tapat ng kanilang tindahan, nagiwan ng ulap ng alikabok. Bumaba ito. Isang lalaking nasa 50 anyos na may malaking tiyan at mga matang tila laging nanunukat. Magandang araw, ginabati nito. Ang ngiti ay hindi umaabot sa kanyang mamata. Lumapit ito sa maliit na bintana ng tindahan. Kamusta na ang negosyo? At ang utang ng tatay mo, kamusta na? Napatungo si Gina. Mang Cardo, bigyan niyo pa po sana akong kaunting panahon. Hihina po talaga ang benta nitong mga nakaraang linggo. Panahon? Palagi na lang panahon, tumawa ito ng walang sayo. Ang kanyang mata ay gumala sa kabuuan ni Gina. Mula ulo hanggang paa na nagdulot ng panlalamig sa dalaga. Alam mo, dalaga ka na talaga, Gina. Sayang ka kung sa bigasan ka lang mabubulok. Kung papaya ka lang sa gusto ko, baka makalimutan ko na yung utang ninyo. Mang Cardo, pakiusap po, isipin mo. Gina, isipin mong mabuti, sabi nito, at idinikit ang kanyang mamasamasang palat sa kamay ni Gina na nakapatong sa pasamano. Mabilis na binawi ni Gina ang kanyang kamay, na tila napaso. Sa mismong sandaling iyon, lumabas si Aling Nida mula sa loob ng bahay. May dalang walis tingting. Hindi ito nagsalita. Ngunit ang titik nito kay Mang Cardo ay matalim na parang patalim. Tinaas ni Mang Cardo ang dalawang kamay. O, sige na, babalik ako. Asahan ko ang bayad mo sa susunod na linggo, Gina. Kung hindi, ngumisi ito at sumakay na sa kanyang diip. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Gina. Ang salita ni Mang Cardo ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Kasabay nga ala-ala ng anino sa gubat habang nakahiga sa kanyang papag. Nagsimulang mangati ang kanyang braso at binti. Nung una ay mahina lang, parang kagat ng lamok. Ngunit habang lumalalim ang gabi, lalo itong lumalala. Kinamot niya ng kinamot hanggang sa mamula ang kanyang balat, ngunit hindi pa rin nawawala ang kati. Sa pagod at inis, dinalaw din siyang antok. Ngunit ang kanyang paktulok ay binabagabak ngang isang masamang panaginip. Nasa bodega raw siya ulit at ang sakong gutay-gutay ay bumubukas. Ngunit sa halip na bigas,
Libo-libong itim na insekto ang gumagapang palabas, umaakyat sa kanyang ngapa at katawan. Nagising si Gina na sumisigaw. Ang kanyang puso ay kumakarera. Ang buong silid ay nababalot ng dilim, maliban sa sinak ng buwan na tumatagos sa kanyang bintana. Ang kati sa kanyang katawan ay naroon pa rin, mas matindi kaysa kanina. At may narinig siyang tunog. Isang mahinang tunog. Paulit-ulit. Tap, tap, tap. Nagmumula ito sa salamin ng kanyang bintana. Dahan-dahan siyang bumangon. Ang takot ay muling gumagapang sa kanyang dibdib. Akala niya noong una ay pata ng ulan, ngunit tuyo ang gabi. Lumapit siya sa bintana at ang nakita niya ay nagpatigil sa kanyang pahinga. Sa labas ng kanyang bintana, sa salamin, may mga nakadikit na paru-paro. Hindi isa o dalawa, kundi dose-dosena. Mga paru-parong gabi na itim, mas malaki kaysa sa karaniwan. Ang kanilang mapakpak ay tila gawa sa pelus kang kadiliman. Ang mahinang paktapik ay ang pagkampaying kanilang nga pakpaklaban sa salamin. Napaatras si Gina, ngunit hindi niya mayalis ang kanyang tingin. Mayroong kakaiba sa mga paru-paro. Ang mabatik e disenyo sa kanilang nga pakpak ay hindi karaniwan. Habang tinititigan niya ang kumpol nga ito, nagsimulang mabuo ang isang imahe. Ang nga batik ay tila nakduduktong-duktong. Ang nga anino ay lumilikhangang isang pattern, isang nakangiting mukha, isang malapat, nakakalokong ngiti na gawa sa mga pakpak nga kadiliman, nakatitik sa kanya mula sa labas ng bintana. Para kay Reden, ang sitio Aninipot ay isang lugar na nalunot sa oras. Bilang isang gurong sanay sa ingay at bilis ng Maynila, ang bawat araw sa liblib na baryong ito ay isang pagsubok sa kanyang pasensya. Ang tanging ingay dito ay ang huningang nga ibon sa umaga, ang iyakan ng nga bata sa maliit na paaralan, at ang walang katapusang awit ng makuliklik sa gabi. Ang init ay nakakapasong, at ang tanawin kahit gaano pa kaganda ang walang katapusang luntiang mapalayan ay nakdudulot ng pakiramdam ng pagkakakulong. Ito ang kanyang unang destino bilang isang public school teacher. Isang baptism of fire, sabi nga ng kanyang supervisor. Ngunit para sa kanya, mas ramdam niya ang pagiging banyaga. Ang matao rito ay simple, magagalang, ngunit may mga kwentong hindi niya maintindihan. Makwento tungkol sa maguwendes sa punso, mangkangkanto sa malaking punong balete, at isang gubat na hindi raw dapat pasukin kapag kabilugan ng buwan. Itinuturing niyang maiyon bilang bahagi ng kanilang kultura, makwentong bayan na kaakit-akit pakinggan ngunit mahirap paniwalaan. Ang kanyang mundo ay mundong siyensa, ng lohika, ng nga bagay na may paliwanag. Isang hapon, pakatapos ng klase, naubusan siyang bigas. May nagturo sa kanya sa nag-isang bigasan sa baryo, ang tindahan ng Reyes. Pagdating niya ron, isang dalaga ang kanyang naabutan. Tahimik itong nag-ayos ng mapaninda, ang bawat galaw ay puno ng pag-ingat. Siya si Gina, nakita na niya ito minsan sa simbahan, ngunit ngayon lang niya ito nakita ng malapitan. May lungkot sa mga mata nito, isang uri ng pagod na hindi karaniwan para sa isang kasing edad niya. Ngunit sa likod ng lungkot na iyon, mayroong determinasyon. Magandang hapon, bati ni Reden. Bahagyang nagulat ang dalaga. Ay, magandang hapon din po, sir, sagot nito. Ang boses ay mahina. Ano po ang sa inyo? Pabili sana ng 5 kilong bigas, sabi ni Reden, kasabay ng isang ngiti na sinubukan niyang gawing palakaibigan. Habang tinatakal ni Gina ang bigas, hindi maiwasan ni Reden na mapansin ang kanyang nga kamay. Payat ang maito, ngunit may kalyo mga kamay na sanay sa mabibigat na gawain. Naramdaman niya ang isang biglang pahanga.
Isang biglang simpatiya para sa dalagang ito na tila pinapasan ang bigat ng mundo. Nang iabot nito ang supot ng bigas, naktama ang kanilang mapaningin. Isang segundo lang iyon, ngunit sapat na para makita ni Reden ang takot na panandali ang sumilay sa mga mata nito bago ito muling nag-iwas ng tingin. Umalis si Reden na dala-dala hindi lang ang bigas, kundi pati ang isang palaisipan. Sa maliit na karinderya kung saan siya madalas kumain, narinig niya ang pangalan ni Gina sa usapan ng dalawang ina na nagkakape. Kawawa naman talaga si Gina. Simula nang mamatay si Lando, siya na lahat. Oo nga, Mare. At ang masama pa, laging inaaligiran ni Mang Cardo. Naku, kung ako lang ang ina niyan, hindi ko hahayaang mapalapit ang demonyong yon sa anak ko. Balita ko'y malaki raw talaga ang utang nila. Ginagamit ni Cardo yon para pilitin ang bata. Hay, mga lalaki talaga. Tumahimik si Reden, ngunit nakinig siyang mabuti. Mang Cardo, ang may-ari ng kiskisan, ang lalaking mayabang na nakita niyang minsan ay naninigaw ngang isang magsasaka. Ngayon, naintindihan na niya ang takot sa mga mata ni Gina. Hindi ito takot sa multo o sa makwentong bayan. Ito ay takot sa isang halimaw na may anyong tao. Kinagabihan, habang naglalakad pawi mula sa bahay ng isang co-teacher, napadaan si Reden sa tapat ng bahay ng Reyes. Madilim na ang paligid at tanging ang ilaw mula sa buwan at sa mga bintana ng ilang kabahayan ang nagsisilbing gabay niya. Malayo pa lang, may naaninak na siyang nakatayo sa ilalim ng isang punong angga sa tapat mismo ng tindahan ni Gina. Nagtago si Reden sa likod ng isang pader na kawayan. Si Mang Cardo. Nakatayo ito ron, hindi gumagalaw, tila nakmamanman. Nakatingin ito sa bintana ng kwarto na alam niyang kay Gina. Isang klaseng ng pangingilabot ang naramdaman ni Reden, isang galit sa ginagawang pambabastos ng lalaki. Akmang lalabas na sana si Reden para komprontahin ito nang may marinig siyang isang bagay na nagpatigil sa kanya. Isang ungol. Hindi ito ungol ng ordinaryong aso. Ito ay malalim, mababa, at nanggagaling sa lalamunan ng isang malaking nilalang. Tila ito umaling-aungaw mula sa direksyon ng gubat sa likod ng mapalayan. Isang tuno na punong baksik at babala. Isang tuno na nakpatindig sa lahat ng balahibo sa kanyang braso. Nakita ni Reden kung paano nanigas si Mang Cardo. Lumingon ito sa direksyon ng gubat. Ang mukha ay biglang nabura ng takot. Hindi na ito ang mayabang na lalaki kanina, para itong isang daga na nakaamoy ng pusa. Nang umungol muli ang kung anuman iyon, mas malakas ngayon. Mas malapit, hindi na nakdalawang isip si Mang Cardo. Halos madapa ito sa pagmamadaling tumakbo palayo. Sumakay sa kanyang jeep na nakaparada sa di kalayuan at pinaharurot ito paalis ng sitio Aninipot. Naiwan si Reden. Nakatago pa rin. Sinusubukang iproseso ang nangyari. Ano ang tunok na iyon? Isang malaking baboy ramo? Isang nawawalang kalabaw? Walang paliwanag ang pumasok sa kanyang isipan na tutukma sa purong takot na nakita niya sa mukha ni Mang Cardo. Tumingin siya sa gubat. Ito ay isang pader ng kadiliman. Ngunit sa gabing iyon, sa unang pagkakataon, naramdaman ni Reden na ang gubat ay hindi lang basta puno at halaman. Mayroon itong matang hindi niya nakikita. At ito ay nagmamasid. Ilang araw ang lumipas na tila may isang mabigat na ulap na nakabitin sa ibabaw ng bahay ni Gina. Ang maitim na paru-paro ay hindi na bumalik, ngunit ang alaala ng kanilang mapakpa na bumubuo ng isang nakangiting muka ay nanatili. Nakaukit sa kanyang isipan. Sinubukan niyang ipagpatuloy ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Ngunit sa bawat pagdaan ng anino ng ibon sa kanyang bintana, sa bawat kaluskos ng dahon sa gabi, ang kanyang puso ay tumatalon sa takot.
Ang pagdalaw ni Mang Cardo ay naging mas madalas. Ang kanyang salita ay naging mas mapangahas. Ang takot na nakita ni Reden sa mukha nito nung gabing iyon ay tila napalitan ng mas matinding pagnanasa at pagkainis. Tila may gusto itong patunayan. Isang hapon, inutusan siya ni Aling Nida na maghatid ng isang bayong ng gulay kay Aling Sla, isang matandang kamag-anak na nakatira sa kabilang dulo ng baryo. Ang daan patungo ron ay isang makitit na pilapil na bumabaktas sa gitna ng malawak na palayan. Sa isang panig ay ang maluntiang tanim. Sa kabilang panig ay ang gubat na nagsisimula ng magsuot ng kulay kahel dahil sa papalubok na araw. Mag-ingat ka, anak, sabi ni Aling Nida bago siya umalis. At umuwi ka bago tuluyang dumilim. May kung anong kakaiba sa tonong kanyang ina. Isang babala na mas malalim pa sa mga salitang binitawan nito habang naglalakad si Gina. Bitbit ang bayong. Ramdam niya ang kanyang pag-isa. Ang hangin ay tahimik maliban sa paminsan-minsang huning ng hangin na dumaraan sa mga dahon ng palay. Ang araw ay isang malaking bolang apoy na dahan-dahang lumulubok sa likod na mga bundok nag-iwan ng makulay rosas at lilang guhit sa kalangitan. Maganda sana ang tanawin kung hindi lang sa bigat na kanyang nararamdaman sa dibdib. Nasa kalagitnaan na siya ng pilapil nang marinig niya ang tunong ng isang motorsiklo sa kanyang likuran. Lumingon siya at ang kanyang puso ay tila nalaglag sa kanyang tiyan. Si Mang Cardo. Itinigil nito ang motorsiklo ilang hakbang mula sa kanya at bumaba. "O, Gina, saan ang punta mo mag-isa?" Tanong nito. Ang ngiti sa labi ay nakakakilabot. "Kay Aling Sela po, Mang Cardo. Maghatid lang pong gulay." Sagot ni Gina. Humigpit ang hawa sa bayong. Sinubukan niyang maglakad palampas dito. Ngunit hinarangan nito ang daan. "Huwag kang magmadali," sabi nito. Ang boses ay malakit na parang mantika. Lumapit ito sa kanya at naamoy ni Gina ang alak sa hininga nito. "Alam mo na pag-isip-isip ko, masyado na kitang pinagbibigyan. Ang utang ninyo ay lumolobo na. Kailangan mo ng makbayad." "Wala pa po talaga akong pera, Mang Cardo. Pakiusap. Hindi na pera ang kailangan ko sa iyo, Gina." Inabot nito ang kanyang braso. Mahigpit ang pagkakahawak. "Bitiwan niyo po ako." Pumiglas si Gina. Ang takot ay napalitan ng galit. "Hayop kayo." "Hayop ha?" Tumawa ito. "Gusto mong makakita ng hayop?" Hinilas siya nito palapit. At ang kanyang kabilang kamay ay nagsimulang gumapang sa kanyang baywang. Nagsimulang umiyak si Gina. Sumigaw siya. Ngunit sino ang makakarinig sa kanya sa gitnang palayang ito? Ang tanging saksi ay ang papalubok na araw at ang madilim na gubat. "Tulong! Tulong!" At tila sinagot ng gubat ang kanyang sigaw. Mula sa gilid ng kagubatan, sa pagitan ng puno ng kawayan, isang malalim na ungol ang umaling-aungaw. Ang parehong ungol na nagpatakbo kay Mang Cardo noong nakaraang gabi. Natigilan si Mang Cardo. Binitiwan niya si Gina at lumingon sa gubat. Ang mata ay nanlalaki sa takot. "Ano yon?" At pagkatapos, lumabas ito. Hindi ito unti-unti. Ito ay biglaan. Isang paksabongan kadiliman mula sa mga dahon. Ang nilalang na nakita ni Gina bilang isang anino sa bodega ay ngayon nasa harap niya sa lahat ng kakilakilabot nitong anyo. Ito ay kasinlaki ng isang baka, ngunit ang katawan nito ay sa isang aso o isang lobo. Ang balahibo nito ay maitim na parang uling, magulo at tila nababalot ng putik at matuyong dahon. Ngunit ang pinaka-nakakatakot sa lahat ay ang mga mata nito. Dalawang nagbabagang bilok na pula. Nagniningas na may galit at gutom. Ang labi nito ay nakaangat. Nagpapakita ng isang hilera ng mapangil na mas mahahaba at mas matatalas kaysa sa anumang aso. Isang mabahong amoy
Amoy libingan at nabubulok na karne ang humalo sa hangin. Ang gabunan, ang halimaw sa makwentong kanyang lola, nanigasi na sa kanyang kinatatayuan. Ito na ang katapusan niya, naisip niya. Lalapain siya nito, ngunit ang gabunan ay hindi nakatingin sa kanya. Ang mga nagbabagang mata nito ay nakatuon kay Mang Cardo. Si Mang Cardo ay napaurong, nanginginig mula ulo hanggang paa, ang kayabangan ay ganap na naglaho. Diyos, Diyos ko. Umungol muli ang gabunan, isang tunog na nagmula sa kaibuturan ng lupa, at pagkatapos ay sumugot ito. Ang bilis nito ay hindi kapanipaniwala. Sa isang iglap, nasa harap na ito ni Mang Cardo. Itinaas ni Mang Cardo ang kanyang braso para protektahan ang sarili, ngunit huli na ang lahat sa isang malakas na kalmot ng makuko nitong kasintalim ng mapatalim. Hinampas ng gabunan ang braso ni Mang Cardo. Isang nakakayani na sigaw ng sakit ang pinakawalan ni Mang Cardo. Bumaksa siya sa pilapil, hawa ang kanyang braso na ngayon ay may 3 malalalim na hiwa. Bumubulwa ang dugo. Tumingin ang gabunan sa naghihirap na lalaki sa lupa. Tila may balak pa itong gawin, ngunit lumingon ito at ang mapulang mata nito ay nagtama sa mamata ni Gina. Sa isang saglit na iyon, walang galit sa mamatang iyon, walang gutom, mayroon lamang pakilala. Isang malamig at nakakakilabot na pakilala. Pagkatapos, kasing bilis ng pagdating nito, tumalikod ito at naglaho, pabalik sa kadiliman ng gubat. Nag-iwan lamang ng tunong nga na balingsanga. Naiwan si Gina, nakatayo sa gitnang pilapil. Ang puso ay dumadagundong sa kanyang dibdib. Sa kanyang harapan, si Mang Cardo ay umiyak sa sakit at takot. Ang bayong gulay ay nakakalat sa kanyang paanan. Hindi siya sinaktan ng halimaw. Hindi siya nito ginalaw. Sa gitna ng kanyang sinda, isang mas nakakatakot na pag-isip ang nabuo sa kanyang isipan. Ang gabunan, ang kinatatakutan ng lahat, ang halimaw mula sa gubat. Tila pinoprotektahan siya nito. Ang balita ay kumalat sa sitio aninipot na parang apoy sa tuyong damuhan. Inatake raw ng isang dambuhalang asong gubat si Mang Cardo. Ang ilan ay nagsasabing aswang ito. Ang iba na may naniniwalang ganti iyon ng maengkanto dahil sa pagpuputol nito ng mapuno malapit sa gubat. Para kay Reden, ang makwento ay tunok kalokohan hanggang sa nakita niya mismo ang ebidensya. Bilang guro, isa sa mga responsibilidad niya ang home visitation, lalo na kung ang isang estudyante ay madalas lumiban. Ang bunsong anak ni Mang Cardo ay isasama yon. Kaya isang hapon, lakas loob siyang nagpunta sa malaking bahay ng may-aring kiskisan. Dala ang isang folder ng mga aralin at isang isipang punong pag-alinlangan. Ang bahay ni Mang Cardo ay kabaliktaran ng simpleng pamumuhay sa baryo. Gawa ito sa semento, may matataas na pader at isang bakal na gate. Ngunit sa pagpasok ni Reden, isang kakaibang katahimikan at isang mabahong amoy ang sumalubong sa kanya. Ang asawa ni Mang Cardo, isang babaeng may mga matang laging pagod, ang nagpatuloy sa kanya. Pasensya na po, Sir Reden, mahina nitong sabi. Hindi po yata makakausap ng maayos ang asawa ko. Itinuro nito ang isang saradong pintong kwarto. Mula sa loob naririnig ni Reden ang mahinang pag-ungol nga sakit. Nabalitaan ko po ang nangyari, sabi ni Reden. Kamusta na po ang lagay niya? Nadala na po ba sa doktor? Umiling ang babae at may bakas ang takot sa kanyang mukha. Dinala namin siya sa bayan, sir. Nilinis, tinahi, binigyan ng gamot. Pero huminto ito, tila naghahanap ng tamang salita. Pero parang hindi tumatalab. Lalo lang
lumalala. May pag-alinlangan, sumilip si Reden sa siwangang pinto. Ang nakita niya ay nagpatayong kanyang gabalahibo. Nakaratay si Mang Cardo sa kama, pinapawisan ng malapot kahit pa may ventilador na nakatutok sa kanya. Ang kanyang braso na dapat sana'y naghihilom na ay namamaga ng husto. Ang balat sa paligid ng mga tahi ay nangingitim at tila nabubulok. Ngunit hindi iyon ang pinakamasama. Sa mismang kasugat, mahim ka gumagalaw, malilit, mapuputi, mauod, nangingitlok at gumagapang sa loob mismong nagnana ng sugat, tila isang buhay na bangkay na ang kanyang braso. Ang amoy na sumalubong kay Reden kanina ay nagmula roon, ang pinahalong amoy ngang nabubulok na laman at impeksyon. Mabilis na isinara ng asawa ni Mang Cardo ang pinto. Sinubukan na namin ang lahat, sir. Nga antibiotic, nga pinapahit. Pero kinabukasan, babalik lang sila. Parang may sariling buhay ang sakit niya. Walang masabi si Reden. Bilang isang taong may kaalaman sa siyensya, alam niyang may mga kaso ng malalang impeksyon. Ngunit ito ay parang eksena mula sa isang horror movie. Ito ay labag sa anumang lohikal na paliwanag. Habang nausap sila sa sala, isang pamilyar na tao ang dumating sa kanilang pintuan. Si Aling Nida, ang ina ni Gina. May dala itong maliit na bayong. Nabalitaan ko ang nangyari kay Cardo. Sabi nito sa asawa ni Mang Cardo, ang boses ay puno ng pakikiramay. Nagdala ako ng ilang halamang gamot. Dikdikin ninyo ito at itapal sa sugat. Makakatulong ito. Ang asawa ni Mang Cardo ay tila nabuhayan ng pag-asa. Salamat, Nida. Maraming salamat. Tumayo si Aling Nida sa tabi ni Reden. Kawawa naman si Cardo. Bulong nito sa kanya. Tunay ngang ang kasamaan ay may katapat na parusa mula sa langit. Ngumiti ito. Ngunit ang ngiting iyon ay tila hindi umaabot sa mga mata nitong laging mukhang malungkot. May kung anong hindi mapakali sa pakiramdam ni Reden. Ang biglang pagdating ni Aling Nida, ang kanyang masalita na tila may double kahulugan. Painanod niya itong magpaalam at maglakat palabas ng gate. Habang papalayo si Aling Nida sa kalsada, may nahulog mula sa laylayan ng kanyang bestida. Isang maliit na bagay na gumapang sa alikabok. Napakunot ang noni Reden. Noong una ay inakala niyang isa lang itong tuyong dahon. Ngunit gumalaw ito. Lumapit siya ng kaunti para tingnan. Isang alupihan. Ngunit hindi ito isang ordinaryong alupihan. Ito ay itim na itim. Ang mapaan nito ay tila makarayom na gumagalaw ng sabay-sabay. At sa likod nito, mayroon itong kakaibang marka, isang pattern na tila isang maliit at nakangiting mukha. Mabilis itong gumapang at naktago sa ilalim ng isang bato. Napatayo si Reden. Ang puso niya ay biglang bumilis. Isang alaala ang pumasok sa kanyang isipan, ang kwento ng matatanda tungkol sa mga mambabarang. Mga mangkukulam na gumagamit ng mainsekto at kulisa para magpadala ng sakit, sumpa at kamatayan. Sinasabi nilang kaya nilang utusan ang maito, markahan, at ipadala sa kanilang mabiktima. Imposible, sabi ng isang, bahagi ng kanyang isipan, kwentong bayan lang. Yan. Ngunit ang nakita niya, ang sugat ni Mang Cardo na hindi gumagaling, ang ngauot na bigla na lang sumusulpot, at ngayon, ang kakaibang alupihan na nahulog mula sa damit ng ina ni Gina. Lahat ng ito ay bumubuo ng isang larawan na nakakakilabot at hindi niya matanggap. Tumingin siya sa direksyon kung saan naglakat si Aling Nida. Isa lamang itong matandang babae na naglalakat ng marahan sa ilalim ng araw. Ngunit sa sandaling iyon, para kay Reden, ang anino nito sa lupa ay tila humaba at nag-anyong isang bagay na mas madilim at mas mapanganib. Ang masumunod na araw ay naging isang malabong panaginip para kay Gina.
Ang balita tungkol sa lumalalang kalagayan ni Mang Cardo ay naririnig niya mula sa mga sismis sa tindahan. Sinasabi nilang nababaliw na raw ito sa sakit. Sumisigaw sa gabi na may mga insektong gumagapang sa buong katawan niya. Isang bahagi ni Gina ang naawa. Ngunit isang mas malaking bahagi ang nakakaramdam ng malami na takot. Alam niyang konektado. Ang lahat ang gabunan. Ang sakit ni Mang Cardo. At ang pakiramdam niyang may nakbabantay sa kanya. Ang kanyang ina, si Aling Nida, ay tila naging mas relihiyoso. Gabi-gabi, naririnig niya itong nagdarasal ng taimtim sa sala. Naglalagay ito nga sanga ng malunggay sa mga bintana at nagsasabit ng mabungkos ng bawang sa pintuan para hindi tayo mapasok ng masasamang elemento. Anak, paliwanag nito sa kanya, ang Panginoon ang ating proteksyon. Ngunit sa kabila nga madasal at pangkukontra, hindi mapanatak si Gina. May isang tanong na paulit-ulit na bumabalik sa kanyang isipan. Bakit siya? Bakit siya tinutulungan ng isang halimaw? At bakit tila ang lahat ng nagtatangkang saktan siya ay nakakaroon ng masamang kapalaran? Isang umaga, habang naglilinis kang kanilang maliit na bahay, napansin ni Gina ang alikabo na naipon sa ibabaw nga gamit. Napagpasyahan niyang maglinis ng husto, isang paraan para mailayo ang kanyang isip sa mga gumugulong katanungan. Habang nag-ayos sa kwartong kanyang ina, isang silid na simple at legyeng malinis, ang kanyang atensyon ay napunta sa isang bagay sa ilalim ng kama. Ang baul kanyang ina. Isang lumang baul na gawa sa maitim na kahoy. May mga ukit na tila mga bulaklak at dahon at isang kandadong kalawangin na. Bata pa lang siya ay nakikita na niya ang baul na iyon, ngunit hindi niya kailanman nakitang binuksan itong kanyang ina. Sabi nito, malumang damit at gamit lang daw ngang kanyang lola ang laman niyon. Maalaalang masakit balikan. Pinunasan ni Gina ang alikabo sa ibabaw nito. Ito ang tanging bagay sa kwarto na tila may bigat, may kasaysayan. Dahil sa kanyang pag-isip, sinubukan niyang hilahin ang baul para malinisan ang ilalim nito. Ngunit ito'y mabigat. Mas mabigat kaysa sa inaasahan niya. Sa kanyang pagila, sumabit ang isang paa nito sa bitak sa sahig na kawayan. Sa isang iglap, nawalan ng balansa ang baul at bumaksak ito ng malakas sa sahig tumagilid. Blag! Kasabayng malakas na tunok ay ang pagkalas ng kalawangin ng bisagrang takip. Hindi man nabuksan ang kandado. Ang takip mismo ay bahagyang umangat sa isang gilid. Lumihang ang isang siwang na sapat na para masilip ang loop. Ay naku! Bulong ni Gina. Kinakabahan na baka narinig ng kanyang ina na nasa kusina. Mabilis siyang lumuhod para ayusin ito. Ngunit bago niya pa man may sara, isang kakaibang amoy ang lumabas mula sa siwang. Hindi ito amoy ng lumang damit o naphthalenables. Ito ay amoy ng pinahalong matuyong halaman, lupa at isang bagay na matamis ngunit nakakasulasok. Ang kanyang pag-usisa ay nanik sa kanyang takot. Maingat, dahan-dahan, sinilip niya ang loop ng baul. Ang kanyang puso ay huminto sa pagtibok. Hindi mga lumang damit ang laman nito. Ang nasa loob ay isang koleksyon ng mga bagay na gumimbal sa kanyang kaluluwa. Mayroong maliliit na garapon na salamin. Sa loob ng isang garapon, may matuyong gagamba at alakdan. Sa isa pa, may mga pakpak ng itim na paru-paro. Sa isa pa, may mga ulong ang tutubi. Sa tabing nga garapon, may mga buhol-buhol na buho, mga pinutol na kuko na nakalagay sa isang maliit na sisidlan at isang maliit na manikang yari sa itim na tala, tinusok nga maraming karayom na kalawangin. Napaatras si Gina, napasalampak sa sahig. Ang kanyang pahinga ay mabilis at mababaw. Anong klaseng mabagay ito? Bakit may ganito ang kanyang ina? Ang kanyang ina na paladasal, na nagsisimba tuwing linggo, na laging nagsasabi sa kanya na magtiwala sa Diyos.
Ang kanyang mamata ay muling napako sa baul. Sa ilalim ng lahat ng nakakakilabot na bagay na iyon, may isang bagay pa, isang libro, o mas tamang sabihin, isang lumang kwaderno. Ang takip nito ay yari sa katat na itim na at may bakas ng pakabulok. Walang pamagat, walang kahit anong marka. Maliban sa isang simbolo na nakaukit sa gitna, isang simbolo na hindi niya maintindihan. Tila isang kombinasyon ng ngalinya at matuldok na bumubuo ng isang mata, nanginginig ang kanyang makamay. Isang bahaging ang kanyang isipan ay sumisigaw na isara ang baul, kalimutan ang kanyang nakita at tumabo. Ngunit isa pang bahagi, isang mas malakas at mas mapilit na bahagi, ang nag-utos sa kanya na alamin ang katotohanan. Dahan-dahan, ipinasok niya ang kanyang kamay sa siwang. Malamig ang hangin sa loop na parang humihinga ang baul. Ang kanyang nga daliri ay dumampi sa magaspang na takip ng kwaderno. Inila niya ito palabas. Hawa niya ngayon ang libro. Mabigat at tila may sariling buhay. Ang bawat pahina ay tila bumubulong. Nakatayo si Gina sa gitnang silid. Hawak ang lumang kwaderno na tila isang mabigat na bato sa kanyang nga nanginginig na kamay. Ang hangin ay tila mas lalong nanlamig. At ang bawat tunok mula sa labas ang huningang ibon. Ang tawanang ng batang naglalaro ay parang nagmumula sa ibang mundo. Ang tanging toto sa sandaling iyon ay ang bigat ng katat sa kanyang palat at ang mabilis na kabo ng kanyang puso. Dahan-dahan, binuklat niya ang unang pahina. Ang papel ay marupok at naninilaw na sa katagalan. Ang nakasulat dito ay hindi pamilyar na sulat kamay. Ito ay luma paikot-ikot at gumagamit ng malalalim na salitang Tagalog. Sa itaas ng pahina, nakasulat ang salitang, ang aklat ng pagbabante at pagtatanggol. Hindi ito ordinaryong talarawan. Habang binabasa niya ang masumunod na pahina, isang malamig na pawis ang nagsimulang mamuha sa kanyang noo. Ang kwaderno ay isang detalyadong manual. Isang manual para sa isang mambabarang. Nakalista rito ang iba't ibang uri ng insekto at kulisap at kung paano sila alagaan at uutusan. May maguhit ng magagamba, maalakdan, maalupihan. Bawat isa ay may katumbas na orasyon o dasal na kailangang bulungin para pasunurin sila. May mga instruksyon kung paano kumuha ng personal na gamit ng bibiktimahin isang hiblangang buhok, isang piraso ng damit at kung paano ito ipakakain sa mga insekto para ipadala ang sakit o kamatayan. Nandidiring binaliktad ni Gina ang pahina. Tumambat sa kanya ang isang kabanata na pinamagatang ang pagtawag sa gabunan, ang tagapagtanggol. Detalyado ang nakasulat. Ang gabunan, ayon sa aklat, ay hindi isang likas na halimaw. Ito ay isang espiritong bantay na binibigyang anyo mula sa pinahalong galit, lupa mula sa sementeryo, at dugo ngang nag-aalaga rito. Isa itong sandata. Isang sukdulang paraan ng proteksyon. Ngunit ang paggamit nito ay may kapalit. Isang malaking kapalit. Nangingining na ipinagpatuloy ni Gina ang pagbabasa. Ang sulat kamay sa maunang bahaging aklat ay nakbago. Nakita niya ang isa pang estilo ng pagsulat mas pamilyar. Ito ang sulat kamay ng kanyang lola. Ang inang ang kanyang nanay. Ipinagpatuloy nito ang matala. At sa huling bahaging ng aklat, ang sulat kamay ay muling nakbago at sa pagkakataong ito, bumigay ang kanyang matuhod. Ito ang sulat kamay ng kanyang ina, si Aling Nida. Ang aklat na ito, ang mga ritual, ang mga orasyon, ipinasa ito mula sa kanyang lola, sa kanyang ina. Nabasak ang isipan ni Gina, ang kanyang ina, ang babaeng nagturo sa kanyang magdasal ng rosaryo, ang babaeng nagsasabit ng bawang sa pinto para sa proteksyon. Siya,
isang mambabarang? Ngunit ang pinakakakilakilabot na bahagi ay hindi pa dumarating. Sa isang pahina na may markang mansa ng luha, nabasa niya ang isang tala mula sa kanyang lola para sa kanyang ina. Nida, anak, ang kapangyarihang ito ay hindi isang biyaya. Ito ay isang sumpa. Isang sumpang ipinapasa sa makababaihan ng ating angkan. Sa mundong ito na punong ng lalaking mapagsamantala, ito ang tanging paraan natin upang mabuhay, upang protektahan ang ating maanak na babay. Darating ang araw, maintindihan mo, kapag nagkaroon ka ng sarili mong anak na babay, gagawin mo ang lahat para sa kanya, kahit pa ang ibig sabihin nito ay ang pagyakap sa kadiliman. Sumpa. Ang salitang iyon ay umaling-aungaw sa kanyang ulo. Isang sumpa para protektahan ang maanak na babay. Para protektahan siya. Ang gabunan. Hindi ito nakataon lamang. Ang maitim na paru-paro. Hindi ito isang bangungot. Ang sakit ni Mang Cardo. Hindi ito ordinaryong impeksyon. Lahat ng ito ay gawang kanyang ina. Para sa kanya, nanlalabo ang kanyang paningin dahil sa mga luhang namumuo. Binaliktat niya ang huling pahina nga aklat, nahahanap ng kahit anong magpapatunay na mali siya, na isa lang itong masamang biro. Ngunit ang kanyang nakita ang tulo, yang pumatay sa anumang natitirang pag-asa sa kanyang puso. Ang pinakahuling tala, maikli lamang. Isinulat sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ina. May petsa ito ang mismong araw kung kailan namatay ang kanyang ama. Isang linya lang ang nakasulat. Ang tinta ay bahagyang kumalat, na parabang isinulat ito ang isang kamay na nanginginig sa galit o kalungkutan. Nalaman niya, kinailangan kong gawin para kay Gina. Ang aklat ay nahulog mula sa kanyang makamay. Isang malakas na kalabo ang ginawa nito sa sahig, kasabay ngang pagsabong ng isang sigaw na hindi niya namalayang nakmula pala sa kanyang sariling lalamunan. Ang kanyang ama, ang mabait at masipak niyang ama, ang biglang pagkamatay nito, ang atake sa puso, ayon sa doktor sa baryo. Hindi iyon atake sa puso. Pinatay siya. Pinatay siyang sarili niyang asawa. Pinatay siyang kanyang ina dahil nalaman nito ang sikreto. Ang madilim na sikreto na nakatago sa isang lumang baul. Inay, hagulgol ni Gina, napasupsop sa sahig. Bakit? Ang mundo niya ay gumuho. Ang babaeng itinuring niyang kanlungan at proteksyon. Ang ilaw ng kanilang tahanan ay siya palang pinakamatinding kadiliman. Ang pagmamahal nito ay hindi isang yakap, ito ay isang kulungan. At ang mapader ng kulungang iyon ay itinayo gamit ang dugo, takot, at kamatayan. Mula sa kusina, narinig ni Aling Nida ang mahinang kalabo mula sa kanyang silid na sinundan ng isang nakabibinging katahimikan. Kilala niya ang katahimikang iyon. Iyon ang katahimikan bago ang isang bagyo. Hindi siya kumilos. Dahan-dahan niyang isinara ang gripo at pinunasan ang kanyang kamay sa duster na suot. Tumingin siya sa labas ng bintana, sa mga punong saging na sumasayaw sa hangin. Ang mukha niya ay kalmado. Ang kanyang mata ay blanko, ngunit saluk. Isang bagay na sinauna at madilim ang nagising. Alam na niya, ang pagmamahal para kay Aling Nida ay hindi isang malambot na damdamin. Ito ay isang tungkulin. Isang mabigat na balutin na kailangan niyang isuot araw-araw. Ipinasa sa kanyang ina ang baluting iyon kasama ang aklat at ang sumpa. Naalala pa niya ang salitang kanyang ina bago ito mamatay. Ang malalaki ay maaso, Nida. Amoy nila ang kahinaan ng ating mga anak. Tungkulin nating maging lason sa sinumang magtatangka. Noong una, kinasuklaman niya ang kapangyarihang iyon. Ngunit nang isilang si Gina,
Ang kanyang munting gina na may mga matang punong pagtitiwala at kawalang malay na unawaan niya ang lahat. Ang mundong ito ay isang gubat. At si Gina ang kanyang kaysa isang tupang kailangang protektahan. Ang kanyang asawa, si Lando, ay isang mabuting tao, ngunit mahina. Masyadong mabuti para sa mundong ito. Nang aksidente nitong matuklasan ang baul at ang mga laman nito, nakita ni Aling Nida ang takot at pandidiri sa mga mata nito. Gusto nitong sunugin ang aklat, itapon ang lahat. Masama ito. Nida, gawa itong demonyo. Sigaw nito. Hindi nito naintindihan. Hindi nito nakikita na ang gawa ng demonyo na iyon ang siyang magpapanatiling ligtas sa kanilang anak. Natakot si Aling Nida na isusuplong siya nito sa pari, na ilalayo nito si Gina sa kanya. Si Lando ay naging isang hadlang, isang banta sa kaligtasan ng kanyang anak. Kaya isang gabi, habang natutulog ito, kumuha siya ng isang maliit at itim na gagamba mula sa isa sa kanyang magarapon. Hinaplos niya ito, bumulong orasyon, at marahan itong inilagay sa labing ng kanyang asawa. Kinabukasan, hindi na ito nagising. Isang atake sa puso, sabing doktor. Ngunit alam ni Aling Nida ang katotohanan. Ang kamandaang gagamba ay mabilis at walang bakas. Hindi siya nakaramdam ng pagsisisi. Tanging isang malamig at mapait na determinasyon. Para kay Gina, iyon ang naging mantra niya. Ngayon naramdaman niya ang pagbabago sa hangin, ang pag-alinlangan sa mga mata ni Gina nitong mga nakaraang araw at ang bagong dating na guro, si Reden. Nakikita ni Aling Nida kung paano tumingin si Reden kay Gina. Ang tinging iyon punong paganga ng proteksyon. Ngunit para kay Aling Nida, ang lahat ng tingin ng lalaki ay pare-pareho. Nagsisimula sa paganga, nauwi sa pag-ari. Si Reden ay isang banta. Mas mapanganib kaysa kay Mang Cardo dahil si Reden ay kakit-akit. Kaya niyang kunin ng puso ni Gina, ilayo ito sa kanya at dalhin sa mundong punong panganib. Kailangan niyang kumilos. Narinig niya ang mahinang pagigbi mula sa silid. Ang tuno na iyon ay parang isang patalim sa puso ni Aling Nida, ngunit pinatigas niya ang kanyang sarili. Kailangan mong matakot, anak. Kailangan mong matakot sa mundo para manatili ka sa aking tabi. Pumasok siya sa silid. Nakita niya si Gina, nakasupsup sa sahig, wasak, at sa tabi nito, ang nakabukas na aklat, ang sikreto ng kanilang pamilya na kalantad. Hindi siya nagsalita. Tumingin lang siya sa kanyang anak na naghihirap. Dahan-dahang lumakat si Aling Nida papunta sa kanyang aparador. Hindi pinapansin ang basak na anyo ni Gina sa sahig. Binuksan niya ang isang maliit na kahon. Sa loob nito, mayroon siyang koleksyon ng maliliit na gamit na nakuha niya nang hindi na mamalayan ng matarget. Isang butones mula sa damit ni Mang Cardo. Isang panyo na naiwan ng isang umutang sa kanila at hindi nakbayad. At isang maliit na larawan. Ang larawan ni Reden. Kinuha niya ito mula sa ID na naiwan nito sa tindahan noong unang beses itong bumili ng bigas. Kinuha niya ang larawan at isang manikang yari sa itim na tela. Dahan-dahan, idinikit niya ang larawan sa ulo ang manika. Ang kanyang magalaw ay kalmado, metodikal, na parang isang siruhanong naghahanda para sa isang operasyon. Napo siya sa kanyang silyang tumba-tumba habang si Gina ay patuloy na umiyak sa sahig. Kinuha niya ang isang karayom na kalawangin mula sa isang supot. Itinutok niya ito sa dibdib ng manika. Ang pagmamahal ay sakripisyo. Gina, mahina niyang sabi. Ang boses ay walang emosyon, nakatingin sa manika. Minsan, kailangan nating putulin ang masanga para manatiling malusok ang puno. At sa harap ng kanyang naghihinakpis na anak,
Sa gitna ng silit na amoy kamatayan at lumang sumpa, dahan-dahan niyang itinulos ang karayom sa pusong manikang may mukha ni Reden. Kailangan kong alisin ang hadlang na ito, bulong niya sa sarili, para sayo. Tapos, na ang klase ni Reden. Habang naglalakad siya sa pamilyar na daan pawi, isang kakaibang pagod ang kanyang naramdaman. Hindi ito ang karaniwang pagod pagkatapos ng isang buong araw ng pagtuturo. Ito ay isang pagod na tila namumula sa kanyang mabuto, isang bigat na humihila sa kanya pababa. Pagdating sa kanyang maliit na inupahang bahay, ang una niyang ginawa ay humiga. Akala niya ay simpleng sakit lang ng ulo. Ngunit habang lumalalim ang hapon, ang sakit ng ulo ay naging isang matinding laknat. Nagsimula siyang manginig sa ginaw kahit pa nakasara. Ang lahat ng bintana at ang hangin sa labas ay mainit. Ang kanyang balat ay nag-apoy sa init, ngunit ang kanyang kalooban ay nagyeyelo. Sinubukan niyang uminom ng gamot, ngunit tila tubig lang itong walang epekto. Ang lagnat ay patuloy na tumataas. Nagsimula ang mahalusinasyon. Sa gilid ng kanyang paningin, may mga aninong gumagalaw, maliliit at mabilis. Tila mga gagambang tumatakbo sa madingding para lang maglaho kapag tinitigan niya. Maya-maya, naramdaman niya ito isang pamilyar na pangangati, katulad ng ikinuwento sa kanya ni Ginanun. Nagsimula ito sa kanyang braso at binti, isang pangangati na tila nakmumula sa ilalim ng kanyang balat. Kinamot niya, ngunit walang nakikitang marka o pantal. Ang pakiramdam ay nandun lang, gumagapang, kumakalat. Tila may libo-libong langgam na nagmamarsa sa loob ng kanyang nga ugat. Hindi, totoo. Bulong niya sa sarili. Pinipilit na kumapit sa kanyang lohikal na pag-isip. Laknat lang to, mataas lang ang laknat ko. Ngunit habang dumidilim ang silit, kasabay ng paglubok ng araw, lalong lumalakas ang pakiramdam. Ipinikit niya ang kanyang mamata. Umaasang mawawala ito kapag natulog siya. Ngunit sa kanyang isipan, mas malinaw ang kakilakilabot na imahe. Nakikita niya ang maalupihan na gumagapang sa kanyang dibdib, maalakdan na pumapasok sa kanyang tainga, maitim na paru-paro na lumilipat palabas sa kanyang bibig. Napabalikwas siyang bangon, sumisigaw. Basang-basa siyang pawis. Ang kanyang pahinga ay mababaw at mabilis. Ang pakiramdam ngang insektong gumagapang sa ilalim ngang kanyang balat ay mas matindi kaysa dati. Hindi na ito isang pakiramdam lang. Para sa kanya, ito na ang katotohanan. Sa gitna ng kanyang paghihirap, isang pangalan ang pumasok sa kanyang isipan. Gina. Kailangan niyang makita si Gina. Kailangan niyang balaan ito. Kung anuman ang nangyayari sa kanya, alam niyang konektado ito kay Gina, kay Mang Cardo at sa madilim na sikretong sitio Aninipot. Hindi niya alam kung sino o ano ang gumagawa nito, ngunit kailangan nilang umalis. Kailangan nilang tumakas. Gamit ang natitirang lakas, pinilit niyang tumayo. Ang bawat galaw ay parang isang mabigat na pasanin. Ang kanyang kasukasuan ay nananakit. Ang kanyang ulo ay umiikot. Ngunit ang imahe ng mukha ni Gina, ang malungkot ngunit matatak na mukha nito ang nagbigay sa kanya ng determinasyon. Nakalabas siyang bahay. Ang gabi sa sitio Aninipot ay hindi kailanman naging ganito kadilim. Ang bawat aninong ang puno ay tila isang halimaw na nag-abang. Ang bawat huningang kuliglik ay parang isang tawang mapang-asar. Naklakat siya, o mas tamang sabihing, naklakat siya ng pasuray-suray, patungo sa bahay ng Reyes. Ang bawat hakbang ay isang pakikipaglaban. Ang kanyang paningin ay nanlalabo. Ang mailaw mula sa magabahay ay tila mabituing sumasabog. Sa wakas, natanaw niya ito.
Ang maliit na tindahan ng bigas. Ang bintana na may ilaw sa kwarto ni Gina. Malapit na siya. Ilang hakbang na lang. Ngunit ang kanyang katawan ay bumigay na. Ang kanyang matuhot ay nanghina. Natumba siya sa maalikabok na lupa. Ilang metro na lang mula sa tarangkahan nga Reyes. Nagangat siyang tingin. Ang kanyang mga mata ay halos hindi na makakita. Nakita niya ang pintungang bahay na bumukas at doon, sa liwanag na nagmumula sa loob, nakita niya si Gina na tumatakbo palabas. Ang mukha ay puno na pagkasindak at gulat. Reden, sigaw nito. Sinubukan niyang magsalita. Sinubukang sabihin ang kanyang babala. Ngunit walang boses na lumabas. Sa likod ni Gina, lumabas ang isa pang anyo. Si Aling Nida, nakatayo lang ito sa may pintuan, hindi gumagala. Sa gitna ng kanyang laknat at paghihirap, sa huling sandaling ang kanyang ulirat, nakita ni Reden ang isang bagay sa mukha ni Aling Nida. Walang pag-alala, walang awa. Nakita niya itong gumiti, isang malami, panalo at nakapangingilabot ng ngiti. At pagkatapos, ang lahat ay nakdilim nang bumaksak si Reden sa lupa. Tila gumuho ang sahig sa ilalim ng mapaan ni Gina. Ang takot at kalungkutan na bumalot sa kanya sa loob ng silit ay biglang napalitan ng isang matinding, nag-alap na damdamin. Galit. Reden, sigaw niya. At tumakbo siya palabas. Hindi na pinapansin ang kanyang ina na nakatayo sa may pinto. Lumuhod siya sa tabi ni Reden. Hinawakan ang mukha nito. Nag-apoy ito sa lagnat. Nangingini ang buong katawan nito. At bumubulong ito ng mga salitang hindi maintindihan. Tila nakikipaglaban sa mga halimaw na siya lang ang nakakakita. Nakita ni Gina ang parehong na sintomas. Ang parehong paghihirap. Ito ang sumpa. Ito ang gawa ng kanyang ina. Dahan-dahan siyang tumayo. Ang kanyang makamao ay nakakuyom. Hinarap niya ang kanyang ina na nakatayo pa rin sa may pintuan. Ang mukha ay isang blangkong maskara. Anong ginawa mo sa kanya? Tanong ni Gina. Ang boses niya ay mababa at nanginginig sa pinipigil ang galit. Hindi sumagot si Aling Nida. Tumingin lang ito kay Reden na nakahandusay sa lupa. Pagkatapos ay kay Gina. Pumasok ka sa loop, Gina. Hayaan mo na siya diyan. Anong ginawa mo sa kanya? Sigaw ni Gina. Ang kanyang boses ay pumiyo sa sakit at put. Hindi na niya ito nakikilala. Ang babaeng nasa harap niya ay hindi ang kanyang ina. Ito ay isang halimaw na may suot na mukha ng kanyang ina. Pumasok si Gina sa loob ng bahay, ngunit hindi para sumunod. Nagmartsa siya papunta sa kwarto ng ina. Kinuha ang aklat ng sumpa mula sa sahig kung saan niya ito ibinaksak at bumalik sa sala. Inihagis niya ang aklat sa panan ni Aling Nida. Itong demonyong aklat na to, ito ang sumira sa pamilya natin. Tumingin si Aling Nida sa aklat. Pagkatapos ay muling tumingin kay Gina. Ang kanyang mata ay nanlalamig. Ang aklat na yan ang nagligtas sa iyo. Ang aklat na yan ang nagpapanatili sa iyong buhay. Buhay? Tumawa si Gina ng walang saya. Ang maluha ay nagsisimula ng bumuhos sa kanyang mamata. Anong klaseng buhay, inay? Isang buhay na napapaligiran ng kamatayan? Isang buhay na binabantayan ng isang halimaw. Pinatay mo si Itay. Sa pagbanggit ng kanyang ama, isang bagay ang nagbago sa mukha ni Aling Nida. Isang kislap ng sakit ang dumaan sa mga mata nito bago ito muling naging kasintigas ng bato. Ang tatay mo, hindi niya naiintindihan. Naging hadlang siya. Naging panganib siya sa iyo. Panganib? Mahal ako ni Itay. Hindi niya ako kailanman sasaktan. Hindi mo naiintindihan, Gina. Sabi ni Aling Nida,
lumalapit sa kanya. Ang pagmamahal ng isang ama ay hindi sapat para protektahan ka sa mga aso sa labas. Nakita mo ang ginawa ni Mang Cardo. Nakita mo kung paano kanila tinitignan. Sa tingin mo ba, ang bagong guro na yan ay ba? Pare-pareho lang sila. Aalisin ka niya sa akin. Ilalayo ka niya sa proteksyon ko at iwan ka rin kapag pinagsawaan ka na. Ang bawat salita ay parang sampal sa mukha ni Gina. Ang pagmamahal na sinasabing kanyang ina ay isang lason, isang makasariling pag-ibig na gustong ikulong siya para sa sarili nito. Hindi, umiling na sabi ni Gina. Hindi ganyan ang pagmamahal. Inay, ang ginagawa mo, kasuklam-suklam ito. Pagmamahal ito, sigaw ni Aling Nida. Ang kalmadong maskara ay tuluyan ng nabasag. Inilalantad ang galit at desperasyon sa ilalim nito. Lahat ng ito ay dahil sa pagmamahal ko sa iyo, anak. Itinuro nito ang nakahandusay na si Reden sa labas. At ngayon, kailangan kong alisin ang hadlang na ito. Sa isang iglap, tila nagdilim ang paligid. Ang mailaw sa bahay ay kumukurap. Mula sa ilalim nga muebles, mula sa mga siwang sa sahig na kawayan, nagsimulang lumabas ang mga ito. Mga alupihan, dose-dose na. Pagkatapos ay daan-daan. Gumagapang, nangingintap ang kanilang maitim na katawan. Ang kanilang mapaa ay gumagalaw na parang maalon ng kadiliman sa sahig. Gumagapang sila patungo sa isang direksyon patungo sa pintuan kung saan nakahiga si Reden. Napatingin si Gina sa gumagapang na karagatan ng alupihan. Pagkatapos ay sa kanyang ina. Ang kanyang ina ay nakatayo sa gitnang lahat ng ito, hindi natatakot, na parang isang reyna na pinagmamasdan ang kanyang hukbo. Itigil mo to, inay. Nagmamakaawang sigaw ni Gina. Pakiusap, huwag mo siyang saktan. Ngumiti si Aling Nida, isang ngiti na puno ng pait at tagumpay. Huli na ang lahat, anak, para sa iyo. Gagawin ko ang lahat. Ang unang alupihan ay umakyat sa binti ni Reden. Sa isang sandali, natigilan si Gina. Ang kanyang katawan ay naparalisaang, sinda habang pinakmamasdan ang hukbo ng alupihan na gumagapang patungo kay Reden. Ang kanyang isipan ay sumisigaw, ngunit ang kanyang katawan ay ayaw sumunod. Nakita niya ang unang alupihan na umakyat sa pantalon ni Reden. At tila may kung anong pumitik sa loob niya. Hindi niya hahayaang mangyari ito. Wala siyang kapangyarihan, wala siyang orasyon, wala siyang alam sa mahika. Ngunit mayroon siyang isang bagay na wala na sa kanyang ina, ang alaala ng tunay na pagmamahal. Sa halip na umatake o tumakbo, ginawa ni Gina ang isang bagay na hindi inaasahan. Tumakbo siya, hindi palayo, kundi papunta sa gitna ng sala, sa pagitan ng kanyang ina at ng pintuan. Humarap siya kay Aling Nida. Ang kanyang mata ay nakapoy sa isang bagong uri ng determinasyon. Naaalala mo pa ba, inay? Nagsimulang magsalita si Gina. Ang kanyang boses ay malakas at malinaw. Pilit na lumalaban sa ugong ng gagumagapang na insekto. Nung bata ako, nung nakasakit akong tigdas, hindi ka natulog ng 3 araw at 3 gabi. Binabantayan mo ako, kinakantahan, pinupunasan ng maligamgam na tubig. Iyon ang pagmamahal, inay. Hindi ito. Bahagyang natigilan si Aling Nida, tila nagulat sa ginawa ni Gina. Naalala mo pa ba noong itinuro sa akin ni Itay kung paano magpalipad ng saranggola? Patuloy ni Gina. Ang magaluha ay dumadaloy na sa kanyang pisngi ngunit hindi nangingini ang kanyang boses. Tawa tayo ng tawa nung sumabit ito sa punong niyog. At ikaw, inay,
Ikaw ang nagluto ng paborito naming ginataan pag-uwi. Tayong tatlo. Masaya tayo. Iyon ang pamilya. Inay, hindi ito. Sa bawat salitang binibitawan ni Gina, tila may nakbabago sa hangin. Ang maalupihan ay bahagyang bumagal na parang naguguluhan. Hindi sumpa ang pagiging babay, sigaw ni Gina. Hindi isang tungkulin ang maging ina para pumatay at mangkulong. Ang pagiging ina ay pag-aaruga, pag-unawa, pagpapalaya. Lahat ng mga bagay na kinalimutan mo na. Tumahimik ka, sigaw pabalik ni Aling Nida. Ngunit sa unang pagkakataon, may bahid ng pakaalinlangan sa kanyang boses. Ang kanyang makamay ay nagsimulang manginig. Tila ang masalita ni Gina ay isang uringang ibang mahika. Isang mahika na hindi niya kayang kontrolin. Nakita ni Gina ang paalinlangang iyon. Ito na ang kanyang pagkakataon. Mabilis siyang tumakbo patungo sa maliit na altar sa isang sulok kung saan nakatirik ang isang degas na lampara. Ito ang lamparang sinisindihan ng kanyang ina tuwing gabi para sa patnubay, isang kabalintunaan. Kinuha niya ang aklat ng sumpa mula sa sahig. Kung ito ang nagbibigay sa iyo ng pangyarihan, sabi ni Gina, nakatingin ng diretso sa mamata ng kanyang ina. Kung ito ang halimaw na sumira sa iyo, kung ito ang pumatay kay Itay, itinaas niya ang aklat. Dapat na itong maglaho sa isang mabilis na kilos. Inihagis niya ang aklat sa nag-apoy na lampara. Agad na nilamon ng apoy ang tuyo at lumang nga pahina. Isang malakas at hindi natural na itim na usok ang pumailan lang. May kasamang tunok na parang daing ng 1,000 kaluluwa. Hindi! Isang nakakayanik na sigaw ang kumawala mula kay Aling Nida. Isang sigawng purong pakawala at sakit. Ito ang kanyang pamana, ang kanyang sandata, ang kanyang sumpa. At ngayon, nagiging abo na ito sa harap niya. Kasabay ng pagsunong ng aklat. Isang masamang enerhiya ang kumalat sa buong bahay. Ang mga alupihan ay biglang nagwala. Nakagulo sila, gumagapang sa lahat ng direksyon. Ang ilan ay umaakyat na sa mga dingding. Ang ilan ay nagumpugang sa isa't isa. Tila ang utos na kumokontrol sa kanila ay biglang nawala. Ngunit may mas masahol pang nangyari. Ang apoy mula sa nasusunog na aklat ay tumalsik at kumapit sa kurtinang katsa. Sa isang iglap, ang apoy ay mabilis na gumapang. Ang luma at tuyong kahoy at kawayan ng kanilang bahay ay naging perpektong panggatong. Anak, sa gitna ng kaguluhan, narinig ni Gina ang boses ng kanyang ina. Lumingon siya. Si Aling Nida ay nakaluhot. Hindi na pinapansin ang apoy na gumagapang sa paligid. Nakatingin ito sa kanyang nga kamay. At mula sa ilalim ng kanyang balat, mula sa kanyang nga braso at lig, may mga itim na bagay na nagsisimulang lumabas. Ang mainsekto, ang maalupihan. Ang mahikang ginamit niya sa iba ay ngayon bumabalik sa kanya. Ang sumpa ay naniningil. Ang balat niya ay pumuputok. At mula sa masugat ay lumalabas ang mga kulisap na matagal niyang inalagaan. Tumingin si Aling Nida kay Gina sa huling pagkakataon. Ang galit sa mga mata nito ay nawala na. Napalitan ng isang bagay na matagal nang hindi nakikita ni Gina. Pagsisisi at pagtanggap. Malaya ka na. Bulong nito. Bago siya tuluyang nilamon ng sarili niyang kadiliman. Habang ang apoy ay nilalamon ang kanilang tahanan. Lumipas ang ilang buwan. Ang dating ginatatayuan ngang bahay ng Reyes ay isa na ngayong itim na peklat sa lupa. Isang parisukat na lote ngang abo at mga sunok na kahoy. Isang paalala sa trahedyang naganap. Sinabi nga opisyal na ito ay isang aksidente, isang natumbang lampara, isang kasawiyang palat. Walang sinuman sa sitio Aninipot ang nakakaalam ng buong katotohanan maliban kay Gina at kay Reden. Hindi na sila naktagal sa baryo. Matapos gumaling si Reden isang milagro,
Ayon sa doktor, dahil sa biglang pahupang kanyang laknat at pagaling ng kanyang nga sintomas matapos ang gabing iyon nakpasya silang umalis. Ngayon, nakaupo si Gina sa pampasaherong jeep katabi si Reden. Ang kanilang magagamit ay nasa likod, ilang bag at kahon na naglalaman ng mga natira sa kanilang buhay sa sitio Aninipot. Alis sila. Magsisimula muli sa isang malayong lungsod kung saan walang nakakakilala sa kanila, kung saan ang maanino ay nga anino lamang at ang makulisap ay makulisap lamang. Namatay si Mang Cardo ilang linggo matapos ang sunok, iginupong sakit na hindi naunawaan ng sinuman. Ang gabunan ay hindi na muling nakita. Ang makwento ay unti-unting maglalaho. Magiging isa na namang bulong-bulungan. Isang kwentong bayan na ikukwento sa mga bata para matakot sila sa gabi. Habang umandar ang di palayo sa baryo, hindi maiwasan ni Gina na lumingon. Pinagmasdan niya ang mapalayan na kumikinang sa ilalim ng hapon. Ang gubat na tahimik na nakabantay sa di kalayuan. Ang maalaala-alay bumalik hindi lang ang makakilakilabot, kundi pati na rin ang nga masasaya. Ang tawang kanyang ama, ang malutong kanyang ina bago pa ito tuluyang nilamon ng sumpa, isang mapait na kalayaan. Iyon ang nararamdaman niya. Malaya na siya sa sumpa, sa madilim na pamana ang kanyang pamilya. Ngunit ang kalayaang iyon ay binayaran ng dugo at apoy. Ang mapaklat ay mananatili hindi sa kanyang balat, kundi sa kanyang kaluluwa. Naramdaman niya ang kamay ni Reden na marahang humawa sa kanyang kamay. Tumingin siya rito at ngumiti si Reden, isang ngiting pagod ngunit punong pag-asa. Sa gitna ng lahat ng kadiliman, natakpuan nila ang isa at isa. Sila ang manakaligtas. Ang araw ay nagsimula ng lumubog. Ang takip silim ay dumating. Dala ang makulay, kahel at lila sa kalangitan. At kasabay nito, lumabas ang mga alitaptap. Libo-libo sa kanila. Nagsimulang magliwanag mula sa gilid ng gubat at sa mapalayan, na parang mga bituing bumaba mula sa langit. Ang sitio Aninipot, ang somdomdom ay nabubuhay sa gabi. Isang maganda, ngunit malungkot na tanawin. Pinamasdan ni Gina ang maanaliliwanag na tuldok, ang kanilang sayaw sa papalubo na liwanag. Nang bigla, isang bagay ang dumapo sa salamin ng bintanang dip sa tapat mismong kanyang mukha. Napasinggap si Gina. Isang paru-paro, isang malaking paru-parong gabi. Ang pakpak nito ay itim na parang ginupit mula sa belong gabi. Nakadapo lang ito run, hindi gumagalaw. Ang mga mata nitong maliliit at itim ay tila nakatitik ng diretso sa kanya. Naniga si Gina, ang kanyang pahinga ay biglang tumigil. Ang lahat ng takot, ang lahat ng trauma ay bumalik sa isang iglap. Napansin ni Reden ang kanyang reaksyon. Gina, anong problema? Tumingin ito sa bintana, ngunit wala itong nakitang kakaiba. Isang paru-paro lang. Ngunit para kay Gina, hindi iyon isang paru-paro lang. Sa mga batik at linya sa madilim na pakpak nito, sa isang kisap mata, nanumpa siyang nakita niya ito. Isang pamilyar na pattern. Isang nakangiting mukha. Sa isang kampay ng pakpak, lumipat ito palayo, pabalik sa kadilimang unti-unting lumalamon sa sitio Aninipot. Naiwan si Gina, nakatitik sa kawalan. Ang kamay ni Reden ay mahigpit na nakahawak sa kanya. Malaya na nga ba talaga siya? O ang sumpa, tulad ng pag-ibig na nanganak dito, ay hindi kailanman tuluyang namamatay. Baka ito'y naghihintay lang, nakbabago ng anyo, at laging nakmamasit mula sa mga anino. At dito nagtatapos ang kuwento ng sumpa ng Aninipot at ang mapait na kalayaan ni Gina at Reden. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin sa madilim at masalimot na paglalakbay na ito. Salamat sa pagsubaybay sa bawat kabanata, sa bawat pagtibok na kaba, at sa bawat pagpatak na luha habang isinusulat ko ang kwentong ito.
Naramdaman ko ang bigat sa dibdib ni Gina, ang pag-alinlangan ni Reden, at lalo na ang baluktot ngunit sa tingin niya'y dalisay na pagmamahal ni Aling Nida. Hindi madaling isulat ang isang kwento kung saan ang halimo ay hindi isang nilalang na may pangil at kuko, kundi isang damdamin na nagbabalat kayo bilang pag-ibig. Sapagkat iyon naman talaga ang isa sa mga pinakakakilakilabot na katotohanan na ang pinakamatinding kadiliman ay maaring magmula sa pinakamalinis na intensyon. Ngunit sa kabilang ng lahat ng sakit at takot, sana'y may naiwan din itong isang munting sinang ng pag-asa. Ang baasa na kahit gaano pa tayo nasaktan, may kakayahan pa rin tayong pumili. Pumiling ng pagpapatawad hindi para sa taong nanakit, kundi para sa ating sariling kapayapaan. At ang pag-asa na ang tunay na pag-ibig ay hindi kailanman nakukulong, bagkus ito ay nagpapalaya. Ngayon, nais kong marinig ang inyong tinik. Ano ang inyong naramdaman? Sino ang karakter na pinakanagmarka sa inyo? Anong aral ang inyong napulot mula sa sitio Aninipot? Huwag kayong mag-atubiling ibahagi ang inyong masalubin sa comment section sa ibaba. Ang bawat komento, bawat reaksyon ay isang alitaptap na nagbibigay liwanag sa aking daan bilang isang manunulat. Muli, ako ang inyong tagapagkwento. Maraming salamat sa pakikinig. At hanggang sa susunod na kwento ng kababalagan.